my beloved Boss Mike Cervera. Mukhang nanganganib na yung mga kawatan, nanginginig na mga itlog nun, sigurado. Si Saldico mukhang hindi na alam kung saan magtatago ito. Sabi ko sa inyo, kapag etong araw na to, hindi nyo napuno ang EDSA, ang Luneta, maniwala kayo, hindi nyo maagaw ang pwesto. Mukha nga mga kababayan ko. Kanina bago ako mag-live, tinignan ko, nilalangaw pa rin sila doon. So paano na? Akala nyo ba ipapasa yung mga padrama nyo? Sinangkot nyo pa talaga si Saldico? Porke ba malapit kay Martin Romualdez ito? May ikukonekta nyo kay Pangulo, mga bobo. Hindi ganun ang mga Pilipino. Habang nasa lunch kami, may mga bumati sa akin, no? Isang negosyante, isang doktora, isang abogado, at isang guro. Boss Mike, kilala ka namin. Ikaw yung vlogger na gwapo. Ngayon, napatunayan namin gwapo ka talaga kahit hindi ka pa naliligo. Wala pa akong ligo. Oo. Agahan kami, agahan at saka tanghalian, sabay. Kasama ko si Jen at saka si Troy. Oh. Mga kababayan, nakita ko, boss, gano'n. Feeling ko tuloy, mga kababayan, parang sikat na ako eh. Sabi nung doktora, Boss Mike, palpak naman kasi yung script nila eh. Kita nyo? Mga matatalinong tao yon. Boss Mike, oo, napapanood kita. Boss Mike, yung script nila talagang palpak. Yung mga matatalinong tao, hindi nyo maloloko. Sabi ko sa inyo, maloloko nyo lang rito yung mga sinto-sinto, mang-mang at uto-uto. Sino yun? Boss Mike. Anino? Siyempre yung mga DDS na mukhang multo. Diba? Mga kababayan ko, sabi naman nung abogado, ay wala yan, di nila maaagaw yan. Oo, wala na, sawa na ang mga tao. Kita mo, nandito sa restaurant kumakain. Hindi nga pinag-uusapan niyang rally-rally na yan. Diba? Oo, sabi naman nung teacher, ay nako, oo, wala na. Yung mga ganyang-ganyang mga eksena, bistado na. Sabi nung teacher, sabi nung negosyante, yan bang mga yan kaya ba nilang hindi maghanap buhay ng 2 araw? Para sa rally-rally na yan, sabi nung negosyante, ngayon, holiday, ngayon, linggo, pwedeng pumunta ang tao. Pero bukas, wala na, mababawasan na yan lalo. Ano mangyari? Magpapasukan na sa trabaho. So, kailangan, Sara Duterte, ang manunubos ng kasalanan ng mga kawatan na politiko. Ikaw, Sara Duterte, ha? Ikaw. Ang manunubos ng mga kasalanan ng mga kawatang magnanakaw, mandarambong na politiko sa bayang ito, kukuranahan kita mamaya. Kukuranahan kita mamaya. Diba mga kababayan ko? Ngayon, tandaan mo, ngayong araw lang na to, pag hindi mo naagaw ang pwesto, pag hindi mo naagaw, tandaan mo, mananatiling panaginip na lang yung ninanais mong presidente ka ngayong taon na to. Wala na mga kababayan. Di ba? Yan ho mga kababayan ko. Kita nyo. Pati mga iglesia ni Cristo, tulad ni Leonora Brown, mga kababayan ko,
Natiwalag, hindi natiwalag, natanggal o tinanggal, umalis o di inalis. Nako, mga kababayan, nagsasalita na sila. Iba pa rin yung una. Akala nyo kasi, habang buhay, mabobodol nyo yung tao eh. Aral na yung mga tao. Ano ba nangyari nung una na nagpunta kayo? Di ba wala? So ngayon ang iniisip ng karamihan na mga membro ng GIL, KOJC, sama nyo na ILC, nangangana na naman tayo doon, Eka. Wala na naman mangyayari, mapapagod lang tayo. Hindi natin alam kung saan tayo magkukubeta ang baho-baho. Nakikipagsuksikan tayo sa mga amoy putok na DDS doon. Mababaho bunganga, hindi mga naliligo. Makikita nyo pati mga vlogger nila, babaho. Diba? Oh, maatim nyo ba yun? Oh, nadala yung mga tao, hindi na pumunta. Wala, abangan nyo na lang, oh, yung corona ni Sarah, lalagyan ko mamaya. Matindi to ha, matindi. Mga kababayan ko, eto naman, oo. Eto ho ang kaganapan. Mga kababayan, punta na natin. Tito Soto, mamaya ka na, oo. Mamaya ka na dyan na umepal-epal ha, oo. Oo, eto na. Lagyan mo, Boss Mike. Lagyan natin. Yan. No? Protesta kontra katibalian. Eka. Umabot na sa humigit kumulang 14,500 ang crowd. Estimate sa Quirino Grandstand sa Maynila. Huwag na nating ituloy, mga kababayan ko. Ngayon ang tanong, baka nakalimutan nyo, ang sinabi ni Puki, Pukis, Boss Mike, hindi Puki. Ulitin ko, sorry. Oo, kulang pala ako ng Zay. Oo. Ang sinabi ni Puki, Boss Mike, Pukis. Pukis! Oo. Ha? Sabi ni Pukis to, kasama yung labi na tao. Sinong labi na tao? Hindi. Mukha na tinubuan ng, labi na tinubuan ng mukha. Hayop na yan. Di ba nagkwentuhan pa yung dalawa? Eka mga kababayan, darating dyan mga 2 milyong tao. Oo, asahan nyo na yung dagsa. Oo. Bakit 14 pa lang yung nando doon? Malabo yatang makabuo kayo yata ngayon ng kahit 100,000. Nasaan na yung 1.9 million na inaasahan nyo? Kung 100,000 lang yung dadalo. Yan na ba yung pinagsama-samang KOJ, CGIL, INC? Mapapaya kayo. Magiging kahiya-hiya kayo, maniwala kayo. Tama? Magiging kahiya-hiya etong mga relihiyon na to. Huwag nyo nang gayahin si Cardinal Sin, hindi nyo magagaya. Tandaan nyo si Cardinal Sin, 2 beses na may napatulayan siya. Kayo, ilan lang beses sumusubok, wala pa rin kahit isa. Totoo naman, di ba? Ilan beses na ba kayo sumusubok? Si Cardinal, 2 oh. 2 beses. Walang sablay. Pasok! Naagaw ang pwesto. Pero kayo, dinamay nyo pa GIL. Dinamay nyo pa INC. Dinamay nyo pa pati KOJC. Putik, sanib pwesto pa kayong 3 niyan ha. May kasama pa daw kayong mga bandido. Pero bakit walang sumasama sa inyo? Bakit ang tanong ko? Walastik mga kababayan ko. So alam nyo na. Wala talaga ito. Walang mangyayari. Kaya ikaw, saldi ko, lagot ka. Yung mga sumama dyan, Chis Escudero, yari ka. Ikaw pala ang emisaryo sa
pagkudita dyan sa may Senado, ha? Kasi daw mga kababayan ko, kapag naupo ang siraulong si Sara Duterte, maliligtas na sila sa kanilang mga kasalanang ginawa. Yun ang pangako ni Sara. So, ibig bang sabihin, mga kababayan ko, manunubos ng kasalanan nyo si Sara Duterte? Yung ba yung ibig sabihin nito? Ano? Aba mga kababayan ko, kung si Kristo galing sa Ama, ibig bang sabihin si Sara galing kay Satanas siya? Putik na yan. Ang dali-dali lang kwentahin, 1 plus 1 equals Sara magnanakaw, kayong lahat kasama. Oh, di ba? Wala stick mga kababayan ko, ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Kung meron pang pupuntahan nitong mga hinayupak na magnanakaw na to, huling Pasko nyo na to. Ay, hindi. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Our beloved Boss Mike.